Ang pagpapala ng Panginoong Diyos na buhay ay sumating lahat. Ngayong araw na ito, patuloy po tayong magbibigay ng kasagutan sa inyo pong mga katanungan. Ang tanong na ito ay galing po kay Bibet Toldo. Basahin po natin. Ask ko lang po, nasaan na po si Mama Mary o si Papa Jesus Christ dahil sila po ay tao din? Bago po natin masagot ang inyo pong mga katanungan, welcome back po muli sa ating channel, God's Word Read the Scriptures. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, gawin mo na. Sapagkat dito, madadagdagan ang iyong kaalaman, karunungan at pangunawa sa mga salita ng Diyos na mababasa po natin sa banal na kasulatan. Kaya kung magugustuhan mo ang ating video sa araw na ito, ma-share mo ito sa iyong mga mahal sa buhay. Mag-like ka rin at mag-comment na kung saan ay na-appreciate mo ang bawat teaching ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, mabalik po tayo para mabigyan po natin ng paglilinaw ang tanong po ni Bibet na kung saan ang sabi niya, nasaan po si Mama Mary? May mga bagay po tayong napag-aralan patungkol sa mga taong namatay. Na kung saan yung mga kaluluwa ay saan po ba napupunta? Yung kanilang espiritu, saan po napupunta? Maging yung katawan, saan ba napupunta? Ngayon, napag-aralan po natin yung ating katawan ay bumabalik sa alabok ng lupa. At ngayon, basahin po natin dito sa Ecclesiastes 3:20. Lahat ay tumutungo sa isang dako, lahat ay buhat sa alabok, at lahat ay muling babalik sa alabok. Maaari pong ang kanilang mga katawan, kung tinatanong po ninyo ay si Mama Mary, bumalik din po yan sa alabok. Amen? Yung alabok, ito po'y lupa din po. So, basahin natin sa isang salin. Isa lang ang patutunguhan ng lahat. Lahat ay nagmula sa lupa at sa lupa rin babalik. Malinaw po ang ating binasa. Lahat po, kapag ang tao po'y namatay, babalik sa alabok ng lupa. Malinaw po yun, ano? Ngayon, dahil ang mga kaluluwa ng mga tinawag ng Diyos, na mga pinabanal, na mga sumusunod sa mga pamaraan at utos ng Diyos, ito po ay nasa kamay ng Diyos. Ang kanilang espiritu, yung kanyang kaluluwa, ay inilalagay doon sa lugar na inaaliw. Amen? Na kung saan si Lazarus, nung namatay siya, ang apaliwanag po ng ating Panginoon Hesukristo, naroon po sila sa lugar na inaaliw po ang kaluluwa nila. At doon sa lugar ng mga patay, meron tinatawag na Sheol, nandun nga po inaaliw ang kanilang kaluluwa. At pagdating po ng paghuhukom ng Diyos, iaahon muli sila doon para bigyan sila ng buhay na walang hanggan. So, malinaw po ba? Kaya dapat malinaw sa atin ang mga bagay na kung saan pag ang tao po ay namatay, doon po pumupunta sa alabok ng lupa. Malinaw po dito na, babalik sa alabok ng lupa. At yung espiritu ay babalik muli yan sa Diyos kapag sila'y inahon na. So, pupuntahan natin sa mga sulat ni Propeta Samuel. Basahin natin. Basahin natin sa mga sulat ni Samuel. Unang Samuel chapter 2 verse 6. May kapangyarihan ang Panginoon na patayin o buhayin ang tao. May kapangyarihan siyang ilagay sila sa lugar ng mga patay o kunin sila roon. Malinaw po no? Pumupunta sila sa lugar ng mga patay. Yung lugar ng mga patay may dalawang klase, may Hades, may Sheol, may paghihirap at mayroong inaaliw ang kaluluwa. May kapangyarihan ng Panginoon na patayin o buhayin ang tao. May kapangyarihan siyang ilagay sa lugar ng mga patay o kunin sila doon. Alam po natin yung lugar ng mga patay, ito po ay Sheol kung babasahin po natin sa isang salin. Basahin po natin. Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa Sheol at nag-aahon. Ibig sabihin po yung salitang Sheol, dito po inilalagay temporal yung kanilang espiritu at kaluluwa para magpahinga. Sapagkat inaaliw sila doon at dadating ang panahon, iaahon muli sila para bigyan po sila ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kaya dapat alam natin na yung sinasabing bumabalik sa Diyos, basahin nga natin yun para yung iba hindi na malito. Basahin po natin dito sa Ecclesiastes 12:7, at ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una, at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Ibig sabihin po, yung ating espiritu bumabalik sa Diyos. Ibig sabihin po, sa ibang salin basahin natin para magkaroon lang tayo ng
mga bagay na maunawaan po natin. Ano po? Diyan din po sa 12:7 ng mga ngaral. Kung magkagayon, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula at ang espiritu mo'y babalik sa Diyos nang siyang nagbigay nito. Meaning, babalik sa Diyos. Ang iniisip natin, ay nakapunta na yan ng langit. Ibig sabihin, nakabalik na sa Diyos. Ilinaw natin ito para maging malinaw po sa ating lahat. Ang sabi dito, at ang alabok ay bumalik sa lupa gaya ng una. Ano ba yung una? Saan ba napunta yung unang namatay? Na unang tao? Ito po sa unang Pedro 3:19, basahin natin. Sa gayon din, siya ay pumunta at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. So, saan ba pumupunta ang mga espiritu nung una? Yung mga taong namatay? Hindi po sa langit. Malinaw po diyan. Pumunta doon sa bilangguan. Saan po yung bilangguang iyon na tinutukoy diyan, na pinuntahan ng ating Panginoong Hesukristo? Ituloy lang po natin sa verse 20. Na nung una ay mga suwail, nang ang Diyos ay matyagang naghintay noong mga araw ni Noe. Habang ginagawa ang daong na noon ay kakaunti, sa makatwid ay 8 kaluluwa, ang naligtas sa pamagitan ng tubig. So malinaw, yung bilangguan na pinuntahan ng ating Panginoong Kristo ay hindi langit. Ito po ay ipapakita sa atin sa mga sulat naman ni Apostol Pablo. Sa kanyang mga sulat ay ganito, alamin natin sa kanya. Ito po, basahin po natin sa Efeso 4:8. Basahin natin, kaya't sinasabi, nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao. Nang sabihing umakyat siya, anong ibig sabihin nito? Kundi siya'y bumaba rin sa mas mababang bahagi ng lupa. So, ibig sabihin po, ito po yung sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Dito naman ang naganap sa mga paliwanag po ni Apostol Pedro, di ba? At gayon din siya pumunta at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Saan po yung bilangguan? Yan po, sa mababang bahagi ng lupa. Basahin natin sa ibang salin. Ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? Kundi siya'y bumabari naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Meaning, yung mga espiritu o kaluluwa, doon po pumupunta sa lugar ng mga patay na tinatawag pong Sheol. Dito po napupunta yung lahat po ng mga banal. Amen. Kasi aahon uli sila para sabay-sabay po silang bubuhayin at makapasok ng langit. Ito po'y pinapatunayan po ni Apostol Pablo na kung saan ay sabay-sabay. Mamatay man yung mga nauna, mag-isa panahon natin ngayon, at pagdating ng Panginoon Kristo, bubuhayin muli at dadalhin sa buhay na walang hanggan. Ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat na kung saan ay sabay-sabay. Basahin po natin, Hebreo 11:39. Kinalugdan silang lahat ng Diyos dahil sa pananampalataya nila, ngunit hindi nila natanggap sa panahon nila ang ipinangako ng Diyos sa kanila. Meaning, hindi po natatanggap nila yung pangako na buhay na walang hanggan. Dahil nga po, ito ang gusto ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya, lahat ng sumusunod sa paraan at utos ng Diyos, sabay-sabay papasok ng langit. Kung itutuloy po natin sa verse 40, ito'y dahil may mas mabuting plano ang Diyos para sa atin. Dahil nais niyang makasama nila tayo, malinaw po, makasama nila tayo kapag tinupad na niya ang ipinangako niya sa kanila. Meaning, hindi pa po sila nakakapasok ng langit. Kaya yung mga namamatay ngayon, doon pa pumupunta sa lugar ng Sheol na inaaliw ang kaluluwa at naghihintay sila ng pangako ng Diyos na bubuhayin muli para pumasok ng kalangitan. Malinaw po ba? Ngayon, pag-aralan naman natin ang ating Panginoong Kristo. Di ba napakalinaw po pag ganitong tayo nag-aaral? Kasi ang tanong po ninyo, inililinaw lang po natin sa kasulatan. Kaya nga po, kung kayo'y mayroong pangunawa, makukuha po ninyo ang tamang aral. Pero kung kayo kukontra, sisibihin nyo'y mali, ayaw nyo'y tumanggap ng katotohanan. Kasi may nataniman na po kayong maling aral, kasi yun na po ang sisira sa inyong pananampalataya. Sinisira ang inyong pananampalataya sa maling aral. Kaya yung tamang aral ng ating Panginoon Kristo, yun ang ating susundin. O ngayon,
Ang pagkaunawa po ninyo, Papa Jesus, Papa Jesus Christ, wala pong salitang Papa Jesus. Ito po, may hatol ang Diyos kapag magdadagdag at magbabawas. Alam niyo po ba yun? Bawal dagdagan ang kanyang salita. Bawal bawasan ang kanyang salita. Ito po ay may parusa ang Diyos sa ganitong namamaling diwa. Kasi kayo po may sariling diwa, dapat makaunawa. Kung hindi makakaunawa ang inyong diwa, may parusa po ang sa mga taong mangmang, sa mga taong kulang sa karunungan. Kaya utos ng Diyos, humingi tayo ng karunungan sa Diyos. Ang Diyos po hindi maramot. 'Di ba ang sulat ni Apostol Santiago, ang kulang sa karunungan humingi ng karunungan sa Diyos. So, basahin muna natin 'yon. Ito po, basahin po natin Santiago 1:5. Kung mayroon mang nagkulang sa inyo sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Meaning, kailangan natin ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa kanyang mga salita. Kaya kung ayaw mong madagdagan ang iyong kaalaman dito sa ating pag-aaral, ikaw din ang mapapahamak. Amen? Kaya balikan natin ang tanong mo. Meron ba na salitang Papa Jesus Christ sa salita ng Diyos sa banal na kasulatan? Wala pong salitang Papa Jesus. Ang nakalagay po ay Panginoong Hesukristo. Ngayon, ipakita ko lang sa inyo, ano ba ang hatol sa nagdadagdag at nagbabawas? So, basahin muna natin yon. Ano po? Para lang magkaroon tayo ng takot kasi ang inyong paninindigan ay yung mga bagay na narinig ninyo. Ang tanong, saan ba narinig nyo yung ganyang aral? Hindi yan aral ni Kristo. Kaya nga, sa pag-aaral ng kanyang kasulatan, may mga warning ang Panginoon kung hindi ka rin susunod sa kanyang pamaraan. Basahin natin. Apokalipsis 22:18, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Gusto mo bang maranasan yung salot? Kaya nga, hindi po tayo pwedeng magdagdag na mga salita. Tulad ng sinasabi po ninyo, Papa Jesus Christ. Wala pong ganyang nakasulat sa banal na kasulatan. Ngayon, kung itutuloy pa natin, ano po? Sa verse 19, ituloy po natin, at kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito. Meaning, kailangan natin alamin pala yung mga pamaraan at utos ng Diyos nang hindi tayo magkasala sa Kanya at maparusahan. Malinaw po ba? Ngayon, kilalanin natin si Kristo Jesus. Gusto mo ba makilala? Alam mo, ang channel nito, kompleto. Di ba? Kompleto sa isinasagot sa inyong mga tanong. Hindi kayo bibitinin. Kaya stay tuned lang kayo sa ating channel. At kung pwede, paki-like at paki-subscribe na rin po. Now na. At kung nagustuhan mo ito, huwag mong kalimutan na i-share ito sa mga mahal mo sa buhay. Mag-like ka at mag-comment na rin kung nagustuhan mo ito. Ngayon, mabalik po tayo. Dahil ang ating pinag-aralan, sino si Kristo Jesus? Yan ang ating alamin. Dahil nga hindi kayo mabibitin dito, kinokompleto natin ang pagkakilala sa ating Panginoong Kristo. Alam naman natin, dito, ang ating napag-aralan na si Maria po ay namatay at alam natin yung kanyang katawan ay bumalik sa labok ng lupa. Ngayon, uunawain naman natin si Kristo. Namatay nga po siya, pero ikatlong araw na buhay na muli. Ibig sabihin, hindi nakaranas ng kabulukan ang kanyang katawan sapagkat ito'y nasusulat. Basahin muna natin yon. Basahin po natin dito sa mga Gawa 2:31. At dahil alam ni David kung ano ang gagawin ng Diyos, nagsalita siya tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo, na hindi siya pinabayaan sa libingan at hindi nabulok ang kanyang katawan. Meaning, hindi po nagkaroon ng kabulukan ng katawan ng ating Panginoon Kristo. Gaya na po ng kay Maria na itinatanong po ninyo,
bumalik sa alabok ng lupa ang kanyang katawan. At ang kanyang espiritu at kaluluwa nasa kamay ng Diyos. Ibig sabihin, nasa pangangalaga ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin noon. Kaya ang kanilang kaluluwa, inaalagaan o inaaliw doon sa Sheol. Amen? Naiintindihan po ninyo. Ang ating pong Panginoon Kristo, hindi po nakaranas ng kabulukan ng kanyang katawan. Kung ibabase po natin dito sa kasulatan, balik natin, Gawa 2:31. At dahil alam ni David kung ano ang gagawin ng Diyos, nagsalita siya tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo, na hindi siya pinabayaan sa libingan at hindi nabulok ang kanyang katawan. Amen? So, hindi po nabulok ang kanyang katawan, kaya nabuhay na muli ang ating Panginoon Kristo. Nung nabuhay na muli ang ating Panginoon Kristo, yung katawan niya, kaya nga kumain pa rin siya, pero nung siya'y umakyat sa langit, iba yung katawang panglangit sa katawang panlupa. Yung katawang panlangit, wala yung kabulukan. Yung katawang panlupa na ginamit ng ating Panginoon Kristo, kaya mamamangha kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi nga natin alam yung mga bagay na ginagawa ng Diyos. Paano ba ginawa ang langit? Paano ginawa ang puno? Paano ito lumalago? Diba? Namamangha tayo sa kanyang kapangyarihan. Kaya tayo kulang lang sa karunuan, kaalaman at pangunawa sa kanyang mga salita kasi hindi tayo marunong sumunod sa kanyang pamaraan at utos. Kapag marunong ka ng sumunod sa kanyang pamaraan at utos, bibigyan ka ng pangunawa, bibigyan ka ng karunungan, bibigyan ka ng kaalaman. Kaya nga sinasabi ni Apostol Santiago, ito, humingi tayo sa Diyos ng karunungan at kaalaman at pangunawa, di ba? O, basahin muli natin yung Santiago 1:5. Kasi, hindi natin alam yung pamamaraan at utos ng Diyos kasi kailangan natin yung karunungan. Hindi pwede natin alsin yan. Kung mayroon mang nagkukulang sa inyo ng karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya na walang pagmamaramot at panunumbat. Malinaw po ba? Kaya kailangan natin yan. Kaya kaibigan, mga kaibigan ho, ngayon, dahil hindi mo alam, nagtatanong ka, ito po yung aming channel para abutin ang inyong kakulangan sa pangunawa sa banal na kasulatan. Kung kulang po kayo, hihingi tayo sa Diyos at ibibigay ito sa iyo. Amen? Kaya yung karunungang mula sa Diyos, huwag mong gagamitin sa kasamaan kasi ikapapahamak mo din yun. Yung authority na may bibigay sa iyo, gawin mo ng tama. Amen? Ngayon, patuloy nating kilalanin ang ating Panginoon Kristo. Tawagin na lang kitang Ate Bibit, no, para idagdag ko itong bagay na ito na hindi mo pa alam. Sapagkat ang iyong pagkakaalam, maaaring ito'y naituro sa iyo na kung saan si Hesus Kristo po ay tao din. Ulitin ko ang tanong mo, Papa Jesus Christ, dahil sila po ay tao din. Sino nagturo sa inyo na tao din? Dapat alam mo kung anong sinabi ng kasulatan. Kasi mismo sa salita ng Diyos ito, mauunawaan. Tingnan mo, basahin natin. Ikumpara mo ang iyong napakinggang aral sa aral ni Kristo. Compare po natin ha. Ito po. Sa unang Juan 4:2, sa ganitong paraan ninyo malalaman kung ang espiritong sumasa kanila ay mula sa Diyos, kung kinikilala nila na si Hesus Kristo'y naging tao. Ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. Maaaring yung nagturo sa inyo, hindi kinikilala na si Hesus Kristo'y naging tao. Ang pagkakilala ninyo, tao din. Ibig sabihin tao din, katulad natin. Pero nagkatawang tao nga po siya, tulad natin. Yun ang dapat unawain. Naging tao po siya. Hindi tao din natin. Naging tao. Malinaw po dito nakalagay po diyan. Kung kinikilala nila na si Hesus Kristo'y naging tao. Amen? Ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. Maaaring yung nagturo sa inyo, hindi sugo ng Diyos. Hindi mula sa Diyos yung kanilang ipinapangaral. Kaya nga, kung babalikan po natin ito, sa verse 2 tayo nagsimula, balikan ninyo ang verse 1. Naroon ang pagsusuri. Kaya ang sabi ni Apostol Juan, mga minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinapangaral nila ay mula sa banal na espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila.
sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propeta ang nagkalat sa mundo. Maaring mga huwad ng propeta, mga sinungaling na propeta ang nagturo sa inyo. Kaya kayo po ay naipaniwala sa ganyang aral. Meron pong Mama Mary, meron Papa Jesus Christ. At walang ganyang aral ang ating Panginoong Heso Kristo. Malinaw po ba? Magpatuloy tayo. Malinaw na ba sa iyo? Wala pong salitang Papa Jesus Christ sa banal na kasulatan. Kung may nagturo man sa inyo, nailigaw ka. Pero salamat, nagtanong ka, hindi ka maililigaw. Ituturo sa iyo ang tamang destination. Amen? Nakuha ninyo? Ang tamang destination, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Maka maituro sa iyo, akala mo buhay na walang hanggan, ay hindi pala. Walang hanggang kaparusahan pala. Iyan ang nakakalungkot. Yung may nagtanong kasi dito, doon ba sa impyerno may buhay na walang hanggan? Meron. Kaya nga lang pagdurusa. Di ba? Doon sa langit may buhay na walang hanggan. Pero ang kaluluwa mo doon. Nagsasaya. Di ba? May kapahingahan ng kaluluwa doon. Ang kagandahan, kasama yung Diyos na magbibigay sa iyo ng masaganang buhay. Amen? So dito pa, idagdag pa natin itong pagkakilala natin sa ating Panginoon Kristo. Bagamat po si Maria ay naging ina niya sa laman, wala yung problema. Sa kapangyarihan pa rin yun ng Diyos. Dahil po ay nagkaroon ng katawang tao ang ating Panginoon Kristo sa pamagitan ni Maria, natural po yun para magkaroon ng appearance at makita ng tao at marinig ng tao ang sinasalita ng Diyos Ama na sinasalita ni Kristo. Nalinaw po ba? Kung si Kristo ay nasa Espiritu, hindi makikita. Kaya kailangan gumamit siya ng kasangkapang katawan na inihanda ng Ama. Para malaman natin, basahin natin sa banal na kasulatan. Ito po yon sa Hebreo 10:5 sa mga sulat ni Apostol Pablo. Basahin natin. Kaya nga, nang dumating si Jesus dito sa mundo, sinabi niya sa kanyang Ama, hindi mo nagustuhan ang mga handog at kaloob ng mga tao, kaya binigyan mo ako ng katawan na iahandog ko. Ang purpose pala noon, yung kanyang katawan para ihandog sa ating mga kasalanan. Kaya po pumunta dito sa mundo. Kasi kung pupunta siya dito sa mundo, wala siyang katawan, paano nga naman yun? So, ibig sabihin, yung katawan, na katulad natin, may dugo, may buto, may laman. Amen? Para ihandog sa ating kasalanan. Hindi basta pumunta dito na walang purpose. Amen? Kaya, yung kanyang katawan, para hindi hanapin ng mga tao para gawing eksperimentuhan. Kaya yung katawang iyon, ay nung siya pumunta ng langit, naglaho yun. Nasa kamay pa rin yun ng Ama kung saan yun ilalagay. Malinaw po ba? Kasi ang tao, para hindi maging malikot ang isip. Kahit nga kahoy, sinasamba. Di ba? Kahit nga hayop o baka, kahit daga, sinasamba ng mga tao. Kasi nga, nabulag sa katotohanan. Alam naman ninyo kung sinong bumubulag, yung nag-ahari sa mundong ito. Amen? Sino na nag-ahari sa mundong ito? Yung kasamaan na tinatawag na siya po yung tinatawag na Satanas at Diablo na dumadaya sa sanlibutan. So malinaw. Ngayon, idagdag pa natin ang pagkakilala sa ating Panginoon Kristo kasi dapat nyo makilala talaga. Alam ko, meron kayong sariling relihiyon. Iba ang inyong pamumuhay kasi ang salitang relihiyon, pamumuhay to. Kabanalan, kabutihan at kalinisan. Nakita po ninyo? Ang inyo pong relihiyon, ang inyo pong kabanalan ay hindi naaayon sa salita ng Diyos. Paglabag yun. Sabi ng Diyos, huwag kang sasamba sa anumang larawan o rebulto o inukit ng tao. Ngayon, ginawa nyo po ng imahe. Nagpatayo kayo ng malaking rebulto kung saan sang mga bundok o lugar na para puntahan ng tao at dalanginan at sambahin. Hindi po sinasamba si Maria. Maging yung tinatawag niyong Papa Jesus Christ, tinayo ang paninyo ng rebulto, ng malaking rebulto para sambahin at dalanginan. Hindi po. Pwede tayo manalangin sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero walang nakaharap na anumang larawan o rebulto. Yun po ang totoo. Kasi kung gagawin nyo yun,
lalabag kayo sa utos ng Diyos. Amen. Dito pa lang po sa salitang Papa Jesus, iyan ang inyo pong pananampalataya. Ikapapahamak po ninyo, walang ganyang salita na Papa Jesus Christ. Ang gusto ng Diyos, pag tayo sasampalataya ay ganito sa ating Panginoon Kristo. Basahin natin, Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong pananampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Malinaw po. Paano ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kay Maria. Wala, hindi po yun. Walang ganung aral. Dito ang sinasabi po sa mga sulat ni Juan, kapag tayo ay sumampalataya sa anak ng Diyos, kay Jesucristo, kung tayo sasampalataya sa Kanya, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Magbasa rin po tayo ng ibang salin para mas malinaw. Sabi pa dito, dyan din po, 20:31 ng Juan. Pero, ang nasa aklat na ito'y isinulat upang sumampalataya kayo na si Jesus nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. At kung sasampalataya kayo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Di ba't malinaw po ba? Yung sampalataya ninyo kay Maria, may ganyang bagang pangako. Hindi yun magbibigay ng buhay na walang hanggan. Maging si Maria nga, bibigay niya ng buhay na walang hanggan kung iyan ay sasampalataya. Maaring ginamit ng Diyos at instrumento si Maria sa kanyang pagiging ina kay Kristo sa laman, ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Nakita naman po natin na siya ay sumunod sa pamaraan at utos ng Diyos. Naalagaan niya nung siya ay sanggol ang ating Panginoon Kristo, di ba? Alam naman natin na dumaan din si Maria sa mga iba't ibang pagsubok. Malinaw po ba? Kaya kung hindi sila nakikinig sa udyok ng anghel, ng Banal Espiritu, maaari mapapahamak sila. Pero dahil niya marunong sumunod sila, yun po ang katibayan na marunong sumunod, kaya mabibigyan po sila ng buhay na walang hanggan. Malinaw po ba? Pero para sabihin ninyo, si Maria ay sampalatayanan, wala pong ganung aral. Na kung saan ay sumampalataya tayo kay Maria. Wala pong ganung aral. Amen? Wala ding Mama Mary na nakasulat. Wala din po. Wala ding nakasulat na Papa Jesus. Wala din po. Pero ganito po ang ating itinuturo para tayo hindi mapahamak. Ang tanong ko sa inyo, sino ba nagturo sa inyo para pakinggan nyo yung mga bagay niyan? Hindi ba kayo nagbasa rin ng kasulatan? Kung may nabasa man kayo, nakalagay, Papa Jesus, ay di panghawakan ninyo. Pero kung wala rin naman kayong patunay na mayroong salitang Papa Jesus, ay mahirap na po yun. Wala pong ganyang word, walang ganyang salita na mababasa sa banal na kasulatan. Okay? So, malinaw na. Ngayon, magbigay na po tayo ng conclusion. Yan. Ibig sabihin ng conclusion, ika-clarify natin ang lahat na ating napag-aralan. Si Mama Mary ba may pagka-Diyos? Wala. Balikan natin itong tanong mo, kung saan napunta. Kasi po, hindi nyo nilagay kung anong specific, espiritu ba, kaluluwa nila. Kaya ito, naging detalye lang ang ating pag-uusap. Si Maria, may katawang lupa, babalik sa lupa. Ang kanyang espiritu, kung siya'y sumunod sa pamaraan at utos ng Diyos, nasa kapangyarihan ng kamay ng Diyos. Ilalagay ito doon sa lugar ng inaaliw ang kanilang kaluluwa. Pero wala pa sa langit, malinaw naman po yun. Ang gusto ng Diyos, sabay-sabay papasok ng langit na nabasa natin sa Hebreo 11:39-40, di ba? Ngayon, yung salitang Papa Jesus Christ, wala din po. Kasi nga, ang sino man magdagdag at magbawas, may parusa pa rin. Kaya nung kinalala natin si Kristo, kaya nga siya ay nagkatawang tao, ginamit si Maria para magkatawang tao. Ang naghanda noon ay ang Ama. Upang sa pagpunta ng Panginoon Kristo dito sa mundo natin, meron siyang katawang pisikal para makaugnayan ng mga apostoles, ng mga tao nung panahon po niya. Amen? Paano siya magsasalita kung siya nasa espiritu? Di ba? Si Pedro nga, natakot, multo. Hindi pa yun namamatay, natakot na si Pedro, may multo daw, may multo. Di ba? How much more pa kaya sa mga bagay na hindi nakikita? Amen? Yun. Kaya lang pinapakita ko sa inyo, lumawak ang inyong kaisipan sa mga bagay na ito. So, malinaw po, si Kristo ay anak ng Diyos.
Wala pong salitang Papa Jesus, kundi Panginoong Hesukristo. Basahin natin yung salitang Panginoong Hesukristo. Ito po. Basahin po natin sa mga Gawa 2:36. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Meaning, yung salitang Panginoon at Kristo itong si Jesus. Malinaw po ba? Kaya tatawagin po natin Panginoong Hesukristo. Kaya malinaw po, ito ay idineklara ni Apostol Pedro sa kanyang kababayang Israel. At tayo, na kahit hindi tayo kalahi, kilalanin din natin ang ating Panginoong Hesukristo sapagkat tayo ay iisa na. Ito po, basahin po natin sa mga sulat ni Apostol Pablo, Roma 10:12, sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat. Mayaman siya sa lahat ng nasa kanya'y nagsisitawag. Amen? Kung tayo tumatawag sa Panginoon Hesukristo, ay hindi po Papa Jesus, ano po? Ang itatawag po natin, Panginoong Hesukristo. Kung tumatawag ka, meron kang kaligtasan. Kasi nga po, hindi ganyan ang dapat itawag. Itatawag po natin ay Panginoong Hesukristo. Malinaw po ba? Panginoong Hesukristo po ang itatawag natin, walang Papa Jesus. Malinaw po ang sinasabi dito sa mga Israel, tayo pa kaya? Kung Panginoon ang itinatawag nila, Kristo Jesus, ay hindi na natin itatawag. So malinaw po ba? So salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig. Nawa po'y nakaunawa po muli kayo sa ating channel. At dito wala pong kasinungalingan, lahat ng ating sinabi nakabase sa banal na kasulatan. At iyon ang magtuturo sa atin ng tama kung nakasulat sa kasulatan. Yung ating pagkaunawa at pagkaintindi mismo sinabi ng salita ng Diyos. Kaya please subscribe now na. I-like mo ito at i-share mo na rin ang bidyong ito sa mga mahal mo sa buhay. Mag-comment ka kung nakaunawa ka. Kung nakakaunawa ka, ang i-comment mo, tagasunod ako ni Hesukristo. Salamat po mga kapatid ko sa pananampalataya. Sumayin niyo po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Diyos na buhay. Sa Kanya po ang papuri. Sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. At maging sa Kanyang anak na si Hesukristo. Hanggang sa muli ng ating pag-aaral. Amen.